Hi! Good afternoon sa inyong lahat. Ang tagal po nating hindi nagkita-kita, no? So, ang first money topic po natin ngayon is about scam. I-share ko po sa inyo yung pinagdaanan ko nung time na na-scam po ako ng sobrang laking halaga. Simulan po natin sa kung paano po ako nagkaroon ng ganong kalaking pera at na-scam po ako, no? Taong 2017, biniyayaan po ako ng Panginoon ng isang trabaho na hindi ko po ine-expect na makakapasok po ako doon. And yung work po na yan is nagkaroon po ako ng napakalaking income. As in, siguro po parang masasabi kong milyon-milyon. Ganyan po siya, na grabe, no, milyon-milyon, milyonarya pala, no? Pero, ayun po, habang kumikita po ako ng ganun kalaking halaga, sinubok din po ako ng Panginoon. Kung nararapat ba ako na humawak, kung deserve ko ba na magkaroon ng ganun kalaking blessing at ma-entrust niya sa akin ng ganun kalaking halaga. Ngunit, sa kalagitnaan ng pagkita ko ng ganong kalaki, doon na din po ako nagsimulang madapa at makagawa ng hindi mga magagandang bagay. Hindi po ako maninisi ng kahit na sino dahil ang naging choice ko po dito at ang nagawa ko po is ako din po ang nagdesisyon talaga. Inuohan ko po. Meron akong isang kaibigan na tinuruan ako kung paano manloko ng tao. So, hindi ko na lang din po muna i-aano sa inyo, i-detail dyan. Basta yun nga po, in short, nagawa ko pong manloko sa kabila ng pagkita ko ng milyon-milyon. Alam niyo po yun? Parang, ang dami ko ng pera, nagawa ko pa pong manloko. Pero again, yun nga po, hindi man natin tunay na kagustuhan yon nang dahil sa mga naririnig natin o offer ng kaaway na inuohan natin, ayun po ang nangyari. Napahamak po ako. So, hindi po agad binawi sa akin ni Lord lahat ng mga binigay niya. Pero binawi niya po to sa paraan na hindi ko inaasahan. Kasi syempre, 'di ba, pagka ang dami mong pera, as in talagang parang isipin mo, hindi na to mauubos, safe na ako. Nakalagay to sa bangko ko eh. Let's say, kunyari, ilang milyon yun. So, pag kino-compute mo, parang hindi na to kayang mawala. Kumbaga, buhay na ako hanggang sa tumanda ako, hanggang sa, kunin na ako ni Lord. Diba? Pero alam niyo po kung anong masasabi ko sa inyo. Wala pong assurance pagdating sa pera. Wala pong assurance pagdating sa ganung bagay. Kahit po ilang daang milyon pa po yung laman ng bangko mo, kung galing naman po ito sa masama, kukunin din po sa atin ito. So, yun po, namuhay po ako ng marangya. Talagang bakasyon dito, bakasyon dyan. Kung mag-check-in ako sa mga hotel na 5-star, talaga pong, alam niyo yun, nagbibil ako ng 100,000 para lang i-treat yung mga kaibigan ko, yung pamilya ko, and kung paano ka magpakadonya doon. In short, hindi ko po ginamit ng maayos at tama ang pera na naibigay sa akin ng Panginoon. At ang mas worst pa po doon, some of the money na meron ako nung time na yon, almost kalahati po nun galing sa panloloko. So, yun po. Alam niyo po kung anong ginawa sa akin ng Diyos? Syempre po, hindi tayo makakaligtas sa ganyan. Hindi po natin yan maluloko na parang akala mo na isahan mo. Wala pong nakakaisa sa ating Panginoon. Pero ang kinagandahan po, ginamit po ng Diyos sa buhay ko ang pangyayari na yon upang mas matuto akong humawak ng pera, upang mas maitama ko yung mga pagkakamali ko. And yun nga po, isang araw, nagising na lang ako. Wala na po pala ang lahat ng pera na yon. Sa paanong paraan po? Nagpadala si God ng mga scammer sa akin. So, siguro po mga 3 scammer o na big, as in parang mga sindikatong scammer to eh. Nang dahil sa aking masamang pagnanasa at mga masamang gawain,
nawalan ako ng wisdom. Hindi ko po nakita na nung time na yon, scammer na pala yung makakausap ko. Alam niyo po, pagka si God binawi kung ano yung binigay sa inyo, lalo na kung hindi nyo na itama or hindi nyo nagawa ng tama kung ano yung pinagagawa niya or kung paano niya pinapahandle sa atin ang pera, hindi nyo rin po mararamdaman, nakukunin na din pala niya. Yung tipong paggising ko po, bakit ganon? Yung milyon-milyon ko, 1,000 na lang. So, yun po. Nung time na nagkaganon, syempre tayo, pagka alam na natin na parang, alam mo na yung pag down moment ka, yan. Diyan po natin talaga naaalala si Lord eh. Talagang, Lord, ganyan talaga tayo niyan eh. Naglulumuhod tayo. So, ganun din po ako. Una pong ginawa ko, humingi po ako ng tawad sa Diyos. At tinanong ko po siya. Tinanong ko po siya kung ano po yung pwede kong gawin upang mapatawad niya ako. Ano po yung pwede kong gawin upang makabawi ako sa lahat ng mga ginawa ko. And ano po yung pwede kong gawin para po maituwid ang lahat. Alam niyo po, napakasimple lang ng sinabi sa akin ng Diyos. Halika anak, lumapit ka sa akin. Pagsilbihan mo ako at pagsilbihan mo ang mga tao. I'm so thankful dahil po sa kabila po ng lahat ng pinagdaanan ko na yon, binigyan pa rin po ako ng Panginoon ng chance para baguhin ito at may ayos. Sinunod ko po kung ano po yung narinig ko na sinabi ng Diyos sa akin. And in that moment, alam niyo po, lahat ng kinuha sa akin ni Lord, ibinalik niya po sa akin yon sa mas maayos na paraan at mas tama. Hindi ko po sinasabi na parang pwede ka nang gumawa ng masama dahil ibabalik naman ni Lord sa'yo eh. Kasi minsan may mga ganyan tayong thinking eh, na parang akala natin lagi may isa natin si Lord eh. O kaya parang, sige, magnanakaw muna ako ngayon. And then next time, kapag ka naman humingi na ako ng kapatawaran kay Lord, papatawarin naman ako and ibabalik naman. Hindi po ganun yun ha. Si God po, meron niyang binibigay sa atin ng mga pagsubok. At kung may pasa po natin ang pagsubok na yon at natuto tayo sa kung ano man ang ginawa natin na mali ng nakaraan, ng buong puso, at meron tayong malinis na puso at hangarin na ituwid ito at sumunod sa Kanya at baguhin ang ating buhay, that is the way na ibe-bless tayo ulit ni God at ibabalik niya kung ano man yung mga nawala ng mas doble pa. Yun ay kung makakasunod po tayo ng tama, Kaya po natin yon, kayanin po natin. Napakaraming deception, napakaraming tukso, pero yung isip natin, yung puso natin, i-focus lang natin sa sinasabi ng Lord at pinapagawa sa atin. Wag na wag po tayong magpadala, lalong-lalo na sa tukso ng pera. Ang sabi nga po sa salita ng Diyos, sa mga Kawikaan, Kabanata 10, ang taong nakikinig sa pagtutuwid sa kanyang pag-uugali ay mapapabuti at hahaba ang buhay. Ngunit ang taong hindi nakikinig ay maliligaw ng landas. Ang pag-asa ng matuwid ay magbibigay ng kaligayahan, ngunit ang pag-asa ng masama ay walang katuparan. Separated, the breach was far too wide.